Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Linya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Linya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Linya Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Tuesday, May 19, 2026. Aba, sa lahat ng nagbo-birthday, nagse-celebrate ng kanilang mga special occasions today. Happy birthday, happy anniversary, and congratulations, di ba? Kung ano man yan. Batiin ko muna ang aking partner. Happy day. Ayan. Very happy and yellow. Yes. Magandang umaga po mga kapamilya. Gulat kayo, no? Naku, hindi po isimbigs ito. Medyo malapit-lapit lang. Jeffrey Hernais po, makakasama po ninyo. Ayan, naimbag, bigat, Jeff. Ayan, ha. Ngayong umaga po, magandang ating pag-uusapan, partner. Tungkol po sa mga nakakahawang sakit. Ay. Di ba may hantavirus? Oo nga. Meron pang Ebola virus. Na dati ko na yan naririnig. Ano na naman nangyayari? May outbreak ba? Oo nga. Nako, ang tanong dyan, yan ba ay yung epekto sa atin dito sa Pilipinas? Oo, kasi nga nakababahala yung pagdeklara ng World Health Organization ng public health emergency of international concern. O diba? Kung international yan, di buong mundo. Dahil nga raw sa pagtaas ng Ebola virus diyan naman sa Africa. Okay, so yung posibilidad na makarating dito, hindi mo malaman yan. Diba, Jeffrey? Pero sabi kasi malayo naman daw yung Africa, pero bakit kaya siya ginawang international concern? Yun na nga Oo, parang nakaka-concern. Na kasi dati parang nakaano lang yan isolated, diba? Minsan or sila-sila lang or talagang naka-quarantine agad. Kasi di ba pag Ebola, naalala ko sa mga pelikula, nakamamatay yan, partner, di ba? Sabi daw yung parang nasa 90% pataas diba? Ang fatality rate. Mataas, oo. Kaya nakababahala ito na bakit naging international concern siya. What's the possibility and what are the chances na makakarating po ito sa Asia at sa Pilipinas? Naku, wag naman. Wag naman po sanang parang COVID. That this is more serious, a lot more serious. Sabi mo nga, 90%. Kumbaga, fatal tong virus na to. Okay. At syempre, nandiyan pa rin yung hanta. Yung hantavirus. Yan ba yung confined pa rin ba siya, Miss Nina, doon sa cruise ship na yun? May mga yung mga citizens nung kunyari, nung mga bansa, ang alam ko parang fina-fly back sa kanilang mga bansa yung iba. Kasi parang nakulong na sila doon. Or parang nag-dock somewhere, di ba? Tapos, ayun, nagkaroon ng parang chinek up sila. At yung iba nakaalis ata yung iba. Kasi yung hindi naman wala namang sakit, ba't mo naman ikukulong dun sa cruise ship? I'm sure meron silang, di ba, testing kung ikaw ay affected ng virus na yun. Saka siguro ang tagal na rin naman nila dun sa loob na yun, may yung quarantine period. Pero ang tanong dyan, tuloy-tuloy pa rin ba yung masasarap na pagkain sa cruise ship? Parang hindi nakasama sa bayad Ay, hindi na, ang tagal naman na bakasyon. Alam mo, yun ang concern talaga natin Oo. Kasi kung tayo ay parang nakando naman sa parang beach, tapos libre, dapat. Kasi parang hindi na-contain Hindi ba dapat? Kasama ba yun sa insurance? Oo nga, di ba? Diba? Pero sabi pala ng Department of Health po, mga kapamilya, nagkaroon na pala talaga tayo ng cases before ng hantavirus. Talaga? Oo. Hindi natin masyadong naririnig kasi parang ngayon biglang naging
bukang bibig. Dahil lahat ng tao, pati mga magulang ko, ano ba yung hanta? Parang COVID ba yan? Siguro Oo. dahil, Miss Nina, no? Siguro dahil yung naranasan natin sa COVID. So Kapag ngayon, pag may narinig tayong virus, ay, ayan na naman. Oh, di ba? Tapos Diba? yung Ebola, parang yung Ebola sa akin, iba, matindi yan eh, di ba? Matindi. Yung mga, nung bata ko, yung mga pelikula na papanood ko about Ebola, talagang Yes. deadly. Mm-mm. Oo, kaya, well, alamin natin mamaya, dahil makakasama na po natin ang ating Dr. Serbisyo. Nga pala, yung nalaman ko about hanta, gusto ko lang maidagdag kasi dun sa mga iba kong doktor na nakausap, nung una kasi, partner, yung hantang, alam na may strains raw yan eh. So it's usually from animal to human. Hindi human to human transmission, except yung nangyari sa cruise ship na nagkaroon ng human to human transmission, pero mas rare daw yun. Sa Yung daga strain daw ba na yun? yun. Yes, sa daga. Ay. So pwedeng sa droppings ng daga. Parang sa leptospirosis rin ata, parang kidney rin yung titirahin niya eh. Pero kapag marumi yung paligid, tapos kunyari yung droppings niya, tapos or na pumunta sa pagkain mo, pwede yun, partner. Nako, kaya dapat po, lagi po tayo maglinis ng bahay. Oo, ang gusto ko malaman, Miss Nina, no, kailangan ba, nakaka-alarma ba talaga ito? Kasi itong hantavirus, medyo bago po sa ating pangdinig, mga kapamilya, ano ang epekto nito? Oo nga. Kaya ba ito ng gamot-gamot lang? Kasi virus, wala atang gamot ang virus, di ba? Usually, sabi ng mga doktor, lagi nilang sinasabi self-limiting. Ibig sabihin, gagaling lang siya ka lang. on its own. Pero minsan, may mga management treatments, partner. Like, for example, sa dengue, di ba? Pag nagka-dengue ka, ina-IV fluids ka nila kasi ayaw ka nilang ma-dehydrate. Depende sa kaso mo. Pero di ba, ganun lang. Hindi mo kailangan, yung iba, nagpapagaling na lang nga sa bahay. Dati naalala ko, si Dr. Tayag sabi, nung sobrang daming may dengue, hindi ko kailangan laging pumunta sa ospital. Sabi ganyan. May dengue po na mild. Kasi nagkapunuan noon eh. Or pwede ho kayo magpagaling sa hospital. Hydrate lang. Nung punong-punuan sa ospital. Siyempre, you have to prioritize yung mas malalang kaso. So, pwedeng ipahinga sa bahay. Kung kaya. Kung kaya. Oo. Depende sa Siyempre kung nagdudugo simptomas. na yung ilong or whatever, di ba? Oo nga Napakataas ng lagnat or bata yan, di ba? Okay. At saka sabi nga, iba na naman tong dengue. Pero alam mo, gusto ko rin pag-usapan dengue kasi minsan daw, yung biglang pagkawala ng lagnat, akala mo, magaling ka, pero doon, yun yung pinaka-part na deadly sa dengue. Kaya kailangang bantayan. Kasi iba, ay, nawala na yung lagnat niya, okay na siya. Yung pala, meron na siyang, ewan ko, Doc, mamaya, let's correct me if I'm wrong, mga internal hemorrhage na nangyayari. At yun yung nakamamatay. So lahat yan, tatanong natin mamaya kay Dr. Ron Jean Solante. And partner, tungkol naman sa lagay ng mga dam. Nako. Sa gitna po ng El Nino. Pero parang umuulan. Medyo makulimlim Masaya nga ako na umulan eh. Diba? Ikaw? Okay naman, pero kasi naglaba kami kahapon. Ay, hindi. Mahirap matuyo yan ngayon. Oo nga. So, ipinasok mo muna sa may Nabasa. cover. Para Yun hindi mabasa. lang. Oo, kailangan pag nagpatuyo ka, may cover pala. Yun na nga. Naku, kamusta po mga labada ninyo, mga Nabasa sinampay nyo ho dyan, ba? ha? Naku. Medyo alerto tayo. Dahil Sayang. ngayon makulimlim dito sa Quezon City eh. Hindi yung usual napakainit na tag-init, di ba? Pero masarap din kasi grabe yung init naman kasi nitong mga nakaraan. Ang sakit sa ulo. Yung parang paglabas mo pa lang ng, kunyari, naligo ka, paglabas mo, pawis Wala ka na, na. o ligo ka uli. Parang bale wala eh, di ba? Oo, kaya minsan yung mga electric fan na maliliit, mapapabili ka eh. Totoo Oo, yan. okay. Kaya po alamin po natin kung ito bang pagkulimlim na ito, medyo good news po ba ito para sa ating mga dam? Oo, kasi baka natutuyo na, di ba? Tsaka alamin natin mamaya kay Administrator, Engineer Eddie Guillen, Ayan. yung mga iba't ibang gamit ng dam. Gusto niyang i-explain yan. Engineer siya. Expertise niya yan eh. Para saan ba yung mga dam? Saan, di ba, ginagamit yan sa kuryente, ginagamit sa pagsasaka. Irigasyon. Oo, at syempre sa tubig na iniinom mo. O, di ba? Lahat yung dam na yan, which dam does what? Ayan. Or kung pwede raw bang, yung lagi yung gustong sinasabi, multifunctional. Dapat yung dam mo, pwede sa iba't ibang klase ng uses, like kung pwede sa pagsasaka, kung kinakailangan, 'di ba? At iba pa.
So, ibig sabihin, kapag itong dam na ito po ay apektado, medyo bumaba po ang level, lahat ng uses na yan, apektado rin. Yun lang. Kaya kahit gusto mong tubigan ang iyong farmland, ano mas importante? Oo nga. Siyempre, iinumin natin, di ba? Oo. Kaya tanong natin mamaya kung kumusta yung ating mga dam. Alright? At saka kung may questions po kayo, mag-text or mag-Viber po kayo, 0919-278-3000. At syempre, sabahin niyo kaming napapanood sa PRTV Prime Media, Channel 31, sa Digital Free TV. Ayan ha, Sir Randy Santiago, nakasama ko kagabi Oy! sa birthday ni Dr. Luisa Icon. Puyat. Oo, tinatanong niya, or Dr. Luisa Tixon Puyat. Happy birthday! Ayan. Happy birthday, Doc. Nandun siya kumanta. Tinatanong niya, ano yung Prime ba? Sa mapapanood, bukod sa teleradyo, aba, nasa Signal rin po kami, Channel 31. Ayan. Pag nanonood ba siya, naka-shades din? Ewan ko, hindi ko. Di ba? Pero kagabi, Si Sir Randy. alam mo, gabi yun. Naka-shade siya. Oh, di ba? Oo. Sure. Tapos, niloloko nila nung dumating siya. Nako, pa-concert ka. Eh, syempre, sabi ko, paano ba to? Sa loob-loob ko, Randy Santiago, yung pakakantahin nyo. Baka kumanta ng pagkarami-rami. Uy, ang bait naman ni Sir sabi Randy. ko, ano yun ha? Birthday gift. At kinanta niya yung mga kapanahunan ko, partner. Yung mga Ariel Rivera. Yung mga minsan lang kita iibigin, mga ganyan. Di ba? Alam nyo na. Kantahin mo na. Oo. Hindi, mas bata naman ako, pero nung lumalaki ako, yun yung Yun mga... yung napapahinggan sa radyo. Yes. Yun. Oo, kumbaga. Wag nang magkaalaman. Wala na. Uy, Sir Randy, nabisto punta ka ako dito. Oo, nakikinig daw yun palagi. So sila ni Sir Richard Merck, nakikinig rin sa atin Mga palagi. Mga icons, singer. diba? Mga icons, Diba, diba? diba? Nakakamiss yung kanilang mga boses. Totoo yan. Oo, at saka yung mga kanta nila. Kaya hello at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Gusto ko rin batiin, partner, kahapon, sorry, ang dami kasing guest niya, Dr. Luis. Si Miss May Valle Ceniza, si Tita nandun. May. Kumanta Si rin. Gretchen. Kumanta din. Nag-duet Tita sila May. ng... ang galing niya. Oh, wow. May Valle Ceniza, ka-duet niya si Randy Santiago. Alam mo kanong kinanta? Oh. Bakit ngayon ka lang? Ay, tinodo. Tinodo na niya, May. Oo, so ang galing, nag-duet sila ng Bakit Ngayon Ka Lang. Uy. Naalala niyo pa ba yung kanta yun? Hindi na alam ni Abby yung kanta na yun. Oo. Pero talaga ba? classic yun. Grabe siya, oh. Oo, ito mga kasamahan natin dito, di ba? Ikaw Gen din. Z? Ha? Mga Gen Z na to eh. Oo nga. Oo. Okay, so wala, ganun talaga, partner. Oo. Iba na nga lang. Ando din si GF, Gretchen Pulido, Wow, si kagabi. Miss Jean Castaneda, na may bagong show sa DZMM, Oo di nga. ba? Trending, Yes. di ba? At iba pa. So, andon, pati si yung ambassador ng Russia nandun. Wow. At Korean ambassador. At lahat ng friends. Ano naman si Doc? Maraming friends. Ibang level. Oo, gusto ko nga sabihin dun sa Korean ambassador na gustong-gusto natin ng Korea, di ba? Na maghingi akong tips sa ako kakain sa Pilipinas ang masarap na Korean. Yes, na legit, no? Yung legit, alam nila yan eh, di ba? Although marami naman. Pag nakita kong Korean yung nagsiserve o yung may-ari, Ayan. legit. Ang dami na rin nila, di ba? Okay, so ang question of the day, partner Jeffrey, ito po, ang question, nagsusuot ka pa rin ba ng face mask? Ay, maganda yung tanong natin, ha? May mga iba, nakikita ko Oo nagsusuot nga. pa rin. Parang marami ako nakikita ngayon. Oo. Bumalik yung pagsusuot ng face mask. Yung iba baka nagpa-derma lang. Ayan. Yung iba ganun eh. Para hindi infect. Pwede rin, or kung gusto mo hindi ka halal. Dati si Michael Jackson, siya nagpauso niya na. Oh, alam mo naman siguro si Michael Jackson. Ito naman si Jeffrey, oh. Alam ko yon. Oo, di ba? Ay, siguro dahil nagpe-face mask yung iba kasi, di ba yun sa Nabotas landfill? Ay, oo. Yung air quality po natin bumagsak talaga. Alam mo, ang may nag-text sa akin dyan si Dr. Cynthia Cuayo Huico. Pasensya, Doc, hindi ko alam yung sagot doon sa tanong niyo tungkol sa air quality. Kaya tanong niya, ano nangyayari? Bakit ganito? Ganyan. Siyempre, kailangan tanungin natin sa eksperto. Hindi man ako eksperto ng air quality, pero nabahala si Dr. Cynthia Cuayo Huico. Ano na nga ba nangyayari doon? Oo Check nga, pa-check nga. Yung apoy ba wala malinis ba itong hinihinga natin ngayon? Saka Pero yung buti dito may Ay, meron tayo diyang, ano ba yan? Air purifier. Ayan, nasa tabi ko. Na nauso nung COVID. Oo. Na hindi ko alam kung nagwo-work talaga kasi Ako din.
Walang tunog, walang ewan. Oo nga. Ito kaya to? O display? O Oo nga. pampandagdag lang sa gamit sa bahay? Pero Diba? siguro naman. Oo naman, siguro naman. mukha Pero hindi ko rin mamahalin talaga to alam nasa kung likod. kung Hindi ko alam nag-work pag inon ko, di ba? Paano nag-work ano? Tingnan natin mamaya, Miss Ninya, kung yung ano niya, yung filters, kung madumi. Yun. Ayan. At kailangan linisin din, di ba? Wag, baka tayo paglinisin. Nako ha. Oo. Pero feeling ko mas malinis yung air ko dahil katabi ko eh. Ayaw Feeling nga. ko lang. Mas malinis yung hangin dyan. Yo, dito, kaya dito banda. Pero kayo na ata dyan eh. Nawala na ba? Dati meron Dito dyan ah. yan, dati. Ay, Oo, ito. oh, ayan. Ay, mas malapit sa'yo. Mas Mismong malapit. tabi. Oo nga. Okay, so at least inaalagaan tayo Diba dito sa naman? studio. Meron kaming purifier, di ba? Left and right. Okay, so magbabalik po kami dito lang po sa Nagseserbisyo Niña Corpus. Kasama po si Jeffrey Hernaez. Ang oras po natin, 11:17 ng umaga. Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus sa DZMM Radio Patrol 630. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Kasama po natin walang iba kundi ang administrator ng National Irrigation Administration or NIA, si Sir Eddie Guillen or Engineer Eddie Guillen na imbag abigat. Engineer Eddie. Good morning, Engineer. Hi, hi sir. Sa ibang bigat po. Magandang umaga sa atin lahat. Ayan. Okay. So, sir, ito muna, no? Pwede po bang malaman kung kumusta na po ang ating mga dam sa Pilipinas? Ano po ang kasalukuyang antas o lagay ng tubig, yung water levels po sa ating mga pangunahing dam, particular po dyan sa Angat, Pantabangan at Magat? Well, ma'am, sa ngayon po, maganda po at stable naman ang condition ng mga major dams natin. Yung Magat, Tabangan, Angat, at Sandro. Po. Ayan. Sa usapin po ng food security, sa pumps natin, malaking tulong po ito para mapanatili natin ang production ng palay. Sa power generation naman po, stable pa rin naman ang water levels para sa hydropower dams. Kaya, by the way, yung 4 na dams po na ito, hydropower po ito, may tamang power. Kaya tuloy-tuloy po ang suporta nito sa supply ng kuryente. Alam niyo po, yung Magat at saka yung Pantabangan ang nasa control ng NIA. Yung San Roque at Angat, nasa for power generation po kasi yan. At yung Angat, yan po yung kukuha na natin na inumin natin tubig dito sa Metro Manila. Opo. Engineer, so ang under po kasi ng NIA, yung tama, yung Magat at yung Pantabangan. So pero ang kumbaga sa ngayon po sabi niyo po ninyo, medyo stable po ang ating lagay po ngayon. Pero nako medyo mainit pa rin naman po ang panahon, medyo minsan kumukulimlim. Pero kamusta po ang ating forecast sa mga susunod na linggo? Well, pagdating po dyan, again, sapat po yung tubig ng ating mga dams para po sa projected area natin ngayon. So, hindi po kami kinakabahan. Pero pag may ulan at may dagdag, edi additional na lamang po yun. At ang maganda pa po dito, nailipat kasi ng NIA yung cropping calendar. Lalong-lalo na po dito sa Pantabangan area natin. Nailipat po natin yung cropping calendar. Nakadalawang cropping na po kami dyan. At nakatulong din po yung paglipat natin ng cropping calendar para po makatipid tayo ng tubig. Dahil yung unang cropping po natin yan, imbes na nagre-release po kami ng tubig, yung October, ay hindi po kami nagbubukas ng tubig sa dam. Hindi nag-iipon pa po tayo.
Pagdating ng second cropping natin, talagang mataas po ang tubig pa ng ating mga dams. So ano-ano pong mga rehiyon ang sineserve ng mga dam under the NIA na ang primary function po, no, sabi nyo, is for food security, tama po ba? And energy? Tama po, ma'am. Ma'am, ito pong Pantabangan, Region 3 po ito ano? At ito pong Magat Dam na nasa Region 2 naman po ito. At again, natutuwa po kami dahil sa combination po ng mga bagay, paglipat ng cropping calendar, pag-practice natin ng AWD, ano po, at pag-diversify natin ng crop sa mga farmers natin, ay napapatatag po natin yung ating food security, yung production ng farmers, at napapataas pa po natin yung kita nila dahil napansin po namin yung cropping po natin ng October, umani po sila ng February, parang naging off-season cropping yun. So mataas po ang pagbentahan nila ng palay. Kaya bukod po sa tumaas na yung yield ng ating mga farmers, tumaas pa po yung kita nila. Oo, pero hindi ba parang nagkaproblema nung March na dahil sa giyera po na nangyari diyan sa Iran at US at naapektuhan yung fertilizer, at di ba may mga farmers po tayo na di ba nagrereklamo na nga, yung iba na nga hindi na nga nadadala rin pa, syempre yung sa fuel din hindi na rin naidadala at nabebenta yung kanilang mga ani. Paano po ito nakaapekto, engineer? Alam ko hindi kayo DA, pero syempre you're in touch with the farmers dahil ginagamit nga rin po nila itong mga tubig mula sa dam. Well, pagdating po kasi sa NIA, ma'am, yung mga nabanggit natin matataas na dams kanina, yung major dams natin, lahat gravity ang pag-feed natin ng tubig sa ating mga farmers. Wala itong ng mga dams natin. Ano po? Napansin naman po natin ay, alam nyo kasi ang NIA, proactive po kami. Kaya matagal po itong problema ito. Ay yung 2024 and 2025 po natin. Marami po kami tayo units. Buong bansa, po? Yung naitayo namin na from 10 to 15 hectares. At marami pa rin naitayo mga solar pump irrigations natin, katulad ng na-inaugurate ng ating Pangulo nung nakaraan sa Kamsur, na umaabot po ng mga 1,000 hectares per unit. So, nagandahan. But of course, yung fertilizer na problema ng ating mga farmers ay nasa DA po. But more na concern na naririnig po natin sa mga farmers natin, ma'am, sir, ay yung timing na pag-deliver sa kanilang inputs. Kasi sabi nila, nandyan na, So gusto lang nila yung timing talaga. At tama dapat yung naibibigay sa kanila ng fertilizer. Engineer, so sa irigasyon po naman, so sa ngayon po, normal, regular, ang schedule ng irigasyon, o nagkapatupad po ba tayo? Parang may narinig ako ng alternate wetting at drying. Ano po ba yun? Yung alternate wetting and drying technology po natin, ang sinasabi natin, ay nakakatipid po ang NIA dito, sir, ma'am, ng around 30% po ng tubig. Kasi ang dating practice po ng ating mga farmers ay pag nagpatubig sila, laging may tubig Binaba yung palayan nila for the simple reason na gusto nila walang damong tutubo, po. Pero itong alternate wetting and drying technology kasi, naalis natin yung tubig yan Tapos meron kami ilalagay na observation well na tubo. Kapag nakikita natin na mababa na talaga yung tubig, saka namin binabalik yung tubig natin. So, ang laki po na natitipid natin. Classic example dyan po sa Pantabangan Dam, yung nakaraan po na El Nino, ang vulnerable po dyan is around 50,000 hectares of the 140,000 hectares na papatubigan dyan. Ang hindi lang talaga napatubigan niyan on around 6,000 hectares. So, para po sa mga hindi masyadong familiar how the dam works, pwede niyo po bang i-explain sa amin sa isang ordinaryong mamamayan kung paano po nagwo-work itong mga dam under NIA? Well, yung mga high dams po natin, kapag tag-ulan nag-iipon po siya ng tubig, nag-iipon kami ng tubig. So, instead po na mag-cause ng baha dito sa downstream, ay nandyan po ang NIA, andyan po yung mga dams natin para i-contain muna yung tubig.
Kagaya po sa example sa Magat Dam, ano po, noong kasagsagan po ng nakaraang bagyo, umabot po ng 11,000 CFS ang bababa po doon sa dam. Ano? Ang record pa lang po na naitala dyan is around 8,000. So talagang napakalaki po ng bumababang tubig, pero na-contain po nung dam natin yung tubig na yan at saka lang po kami nag-release ng tubig from the dam noong wala na po yung malakas na bugso ng ulan. Ano? So yun po, nakakapag-ipon ng tubig at nakakatulong po sa flood control. Kapag nandiyan na po yung tubig, pag i-release po ng NIA yung tubig ng dam, dadaan po muna yan sa turbine para po makagawa tayo, makapag-produce tayo ng kuryente. At yung dadaan tubig sa dam natin, sa turbine natin, dadaloy naman yun sa ating mga irrigation canals para naman po tayo makapagpatubig ng ating palayan. No? So isipin po rin yung benefits nga na upstream of the dam. Pwede rin tayo magkaroon ng mga aquaculture dyan, yung tourism, ano po. Multipurpose po talaga siya eh. At ngayon, yung ating water rights sa NIA, na pwede na rin po kami ngayon sa bulk water. You know? Ang unang bulk water project natin po na malaki ay yung sa Halaor Dam naman natin, na meron pong 1 CMS doon na intended para po naman po sa inuming tubig para dito po sa Iloilo. So, napakaganda po yung multipurpose dams talaga natin. May flood control component siya, may power production, may aquaculture, may tourism, at higit sa lahat, may food production po. Yun. So, ang daming, sabi nga natin kanina, multi-purpose. Yes. Itong mga dam po natin dyan. So, yung po bang ibang dam, ganyan din? Parang hindi. Engineer. Yung ma'am, yung iba, yung mga diversion dams natin, of course, ito po ay number one po na yung bababa lang po, ano? Yung katulad, halimbawa, yung Bustos Dam natin sa may baba ng Angat. Diversion dam lamang po yan. So maliit lamang po yung ma-impound yung tubig. But just the same, tinutulak po niya yung tubig papunta sa ating mga irrigation canals para gravity po siya. Pero pwede pa rin natin magamit yung extra na tubig yan sa bulk water. Pwede pa rin natin gamitin yan for aquaculture. At pwede rin natin ngayon gamitin po sa mga mas maliliit na mga turbina po para sa pag-produce ng kuryente. No? Kasi meron na pong low-head turbines sa tinatawag ngayon na inilalagay po dito along irrigation canals. Hindi lang po ang floating lake na ma-form na or doon sa irrigation canals, pwede rin na dyan ang solar panels yan para pa rin sa production po ng kuryente. So, marami pa rin pong Opo, and narinig ko yung salitang solar panels. Meron po ba tayong mga tinatawag nga na alternative water sources o pinagkukunan tulad ng solar-powered irrigation pumps na inilalatag po ata ng NIA ngayon? Yes, ma'am. Actually, alam niyo po ba na di ba meron tayong 3.2 million hectares na potential irrigable sa buong bansa, pero unfortunately yan, na-irrigate pa lang natin is nasa 2 million. Ano po? Yung natitirang 1 million na yan, yung magugulat ka, nasa ang location po niya, nandito po sa major river basins at principal river basin. Ano? Halimbawa, sa Isabela at sa Cagayan, bakit ang dami pang hindi napatubigan dyan na tabilan ng ating Cagayan River? Dahil for the simple reason po na kapag nilagyan namin ng dam, yung Cagayan River, malapad po masyado yan eh. Masyadong mahal ang pagpapatayo dyan, pagal, at higit pa po sa lahat, may environmental impact yan, ano? Dahil yung mga isda, yung mga hindi na reproduce, sabi nila, tapos hindi lang yon, magbabaha pa sa upstream ng ang ating dam. So, hindi ho malalagyan ng irigasyon yan. Kaya yan po ang nilalagyan natin ng mga pumping stations. Unfortunately din, yung pumping stations, mahal po ang kuryente, mahal din ang diesel. Kaya dito po kami sa solar pump irrigations dahil napansin din po namin na ang regular po na cost ng development ng irrigation facilities natin ay umaabot po ng 1.6 million pesos per hectare. Ito po yung ordinary dams, ano po. Pero pagka solar power irrigation system, nasa 250,000, 500,000 pesos lamang po per hectare. Malayo pong mas mura
Mas nga. madali pa namin install yan dahil sa loob ng isang taon natatapos namin yan compared to yung mga ordinary dams na 3 to 5 years pa. So, hindi lang yun. Yung mga nailalagay natin mga solar pump irrigations, pwede pa po siyang maging source ng power. Yung mga rice processing system ng mga farmers natin, yung Oo. marami po siyang pakinabang. Mm-mm. Pwede mo rin i-supply sa grid. Ayan. Mm-mm. Okay, Engineer Hindi nawawala si Guillen. engineer. Opo, yung signal nyo po, kaya po nawawala po si Engineer. Tawagan ba natin ulit o try natin ulit? Engineer? Andiyan pa po kayo? Okay. Oo. So, tawagan na lang natin ulit si Engineer kasi sayang yung mga natututunan natin, di ba? Oo Na nga. ikaw meron ka pang mga alternative, wet and dry. Di ba? Di ba? Explain mo nga yun, Oo nga Jeffrey. Ayun. Ayan, pero Oh. sinasabi pala doon kasi dati pala, parang nasanay daw yung ating mga magsasaka na laging patubig, basa lagi. Ayun. So ngayon, para makatipid, medyo may, kumbaga may scheduling ang pagpapatubig. Tsaka depende rin siguro yan sa crop, no? Hindi rin kasi ako farmer, pero alam ko yung mga ka-farmer and ka-fisher natin dyan. May ginawa ako dati, ang tawag sa na ka-farmer, ka-fisher, di ba? Hindi, yung mga ka-farmer natin. May kinikwento dati sa akin si Engineer Eddie. Andyan na siya ulit. Ayan, ikwento niya Ayan. sa atin para siya mag-explain. Yung kasi ang mga farmers po natin, yung mga magsasaka, yung iba kasi very, very traditional. So parang mga old style, ayaw nilang, alam mo na, syempre kung meron ka nang nakagawi, di ba, mahirap baguhin yon. So Engineer Guillen, di ba may sinasabi ka na change yung nga kanina you were mentioning na yung oras ng pag-ani and all that na dati, hindi ganon. So paki-explain nga po yung mga bagong mga paraan ng pagsasaka na ating, kumbaga, ina-apply ngayon na dati hindi, Engineer. Engineer Guillen? Hello, ma'am. Yan. Yes, Okay po? go ahead, sir. Ayan po, naririnig na namin kayo. Sige Okay po. po, ma'am. Alam niyo po kasi para, mapabilis po natin o mapadami natin yung ating ani, kailangan ang number one po kasi target natin dyan, ma'am, is mapataas yung cropping intensity at saka yung yield. Ano po? Ang nakita po natin kasi na problema nung una, kaya mababa po yung ating cropping intensity dahil yung timetable ng pagtatanim natin, sinusundan pa rin natin yung kultura nila. Di ba nakasanayan po nilang magtanim kapag tag-ulan? Ano po? Pag tag-ulan naman po, nandyan naman po yung mga bagyo, di ba? Kaya nasisira rin yung pananim nila. So kailangan natin pong ilipat yung cropping calendar. So, ang naging target po ng NIA is double dry cropping. Pero, minsan kasi mahirap mo basta palitan yung sistema ng farmers dahil kultura po nila ang pagsasaka eh. So, anyway, nagtagumpay naman po yung NIA, nailipat po natin yung cropping calendar nila. Instead po na December yung cropping, ginawa po nating October, ma'am. Nag-inagahan nyo po kasi bagyo-bagyo eh. Tama ba? Opo po. Ang iniiwasan mo lang naman po dyan, dapat pag nag-ani ka, walang bagyo eh. So, ang ginawa namin po, dati kasi December sila nagpapatanim. Pag December, medyo matagal nang walang ulan diyan, kaya yung mga palayan natin, may mga cracks na nga eh. Kaya pag nag-release ka ngayon ng tubig para sa land soaking na tinatawag, ang laki ng nawawalang tubig sa dam, halos 1/3 kaagad ang mauubos mo. Sa Pantabangan na lang po, 5 probinsya yan eh. So isipin nyo po yan, di ba? Ang luwang yan. So, nang inilipat po namin ng October, kung bakit naman October, para mag-ani siya ng February. Pag February naman po, walang bagyo, wala nang ulan dyan eh. So okay lamang po yan. So, at ang kagandahan pa po, pag October yung planting natin, nag-uulan pa. So hindi natin kailangan ng mag-release ng tubig sa ating dam. Bagkos nag-iipon pa tayo ng ating dam, nakakapagtanim pa tayo. Yan po yung advantage, ano? And then quick turnaround tayo naman ng March para naman ani ulit sila ng July. Pag July, wala pa naman pong malalakas na bagyo pag July eh. At ang maganda po doon, nagtanim sila during po ng dry season. Pag mas maaraw po, mas mataas ang yield ng palay
Alam niyo naman po, no, science yan eh. Ang kailangan po ng halaman kasi para mag-produce ng kanyang pagkain ay itong araw, tubig at carbon dioxide para mag-produce po siya ng sugar kasi yung pagkain niya at ng oxygen. Kaya tumaas po yung yield ng ating mga farmers at yung mga nag-ani po ng February naman, naging off-season cropping siya. Kaya tuwang-tuwa yung mga nag-ani po ng February dahil mataas po yung benta nila ng kanilang palay. Kumita po talaga yung mga farmers natin. So, tumaas na yung yield, tumaas pa po yung kita ng ating mga farmers. Ayun. Engineer, balikan ko lamang po no yung water level po no sa ating pong mga dam, particular po diyan sa Pantabangan Region 3, sa Magat po Region 2. Ang Pantabangan, correct me if I'm wrong, Engineer, 216 meters ang normal na level. Pero ngayon po ay nasa 188.37. Ang Magat po 193, sa ngayon po ay 182.76. Hindi naman malayo pa, pero stable pa po ito. Pwede po, okay pa po tayo dito. Yes sir, gaya po ng binabanggit ko, dati-rati, nung unang mas mababa pa nung una at nakakaisang cropping pa lang sana kami dyan sa Pantabangan. Pero ngayon, nakadalawang cropping na kami. Isipin nyo, yan pa rin ang level ng ating dam. At sapat pa po para sa ating patubig. Again, kasi ang nangyari po rito, yung unang cropping, hindi ho kami gumamit ng tubig para mag-land soaking. Dahil October, maulan, instead na gumamit kami ng tubig, nag-iipon pa kami na ngayon ng tubig. Kaya po, nung sumapit po yung second cropping natin, mataas pa po kumbaga yung tubig ng ating dam. At isipin po ninyo, pag kaya nag-release tayo ng tubig, magtatag-ulan na po at madadagdagan yung ang ating tubig. Tsaka ngayon po, mas malakas po yung inflow kesa yung outflow ng ating dam. Kaya tataas po yung level ng ating tubig. So wala pong maapektuhang pag-aani no, ng ating pong mga magsasaka, dire-diretso lang po iyan for our food security. Tama po, dito po sa ating malalaking dam, po. Pero of course, iba naman po yung San Roque at saka yung Angat. Dahil yung San Roque po, ang number one po na hindi po pag-aari ng NIA yan So ang number one po na priority nila dyan is power production. Kagaya rin nung Angat, Yung Angat, power po siya Napocor na ang may-ari po ng dam na yan is Napocor, So, power production siya, pero pag release po niya ng tubig, pupunta po sa Ipo Dam na pinanggagalingan naman ng, hindi ako nagkakamali, around 90% yata ng konsumo natin ng tubig sa Metro Manila. Diyan galing, po. So, iba naman po yung priority noon. But, sa NIA naman po, ang long-term solution naman namin dyan, nagtatayo na kami ng sarili naming dam sa tabi ng Angat, yung Bayabas Dam. Hopefully matapos namin po ito within the next 2 years, At ayusin po namin yung Bustos Dam para tumaas din ang level ng tubig. Para po hindi tayo umaasa sa releases lamang ng Angat Dam. Yun. Maraming salamat, Administrator, Engineer Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. Salamat, sir. Salamat din po, ma'am, sir. Thank you po. Just Nina. Thank you. Iyan po ang ating NIA. At least binigyan tayo ng, para tayo nag-aral. Oo, di ba? Diba? Dami natin natutunan. Diba? Okay, ang oras po natin, 11:42 ng umaga. Magbabalik po kami dito lang po sa Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Jeffrey Hernandez. Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Oras po natin, 11:45. Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo.
Kasama po natin sa Dr. Serbisyo, walang iba kundi si Dr. Ron Jean Solante. Siya po ang ating infectious disease specialist mula po sa San Lazaro Hospital. Magandang umaga po, Dr. Ron Jean. Hi, Ninya. Good morning. Doc Ron Jean, kasama ko po ngayong umaga si Jeffrey Hernaez. Hi, Doc. Good morning. Hi, Jeff. Good morning. Opo. Doc Ron G, na una, kasi sabi ko nga kanina po sa umpisa ng programa, itong pagdeklara ng WHO ng Public Health Emergency of International Concern dito po sa Ebola virus. Gaano po ito nakakabahala, especially dito sa Pilipinas? Doc. Well, siguro ang impact talaga nito niya is among countries near the Democratic Republic of Congo at saka sa Uganda. So yung mga African states kasi they have had outbreaks before na rin ng Ebola. But this is a different strain. Before kasi yung Zaire strain and merong bakuna yun, no? So importante may bakuna. Pero itong bagong strain ngayon ng Ebola, it's one of the rarest na at saka walang bakuna. So may impact talaga yan in terms of possible international spread. Now, ang tanong dito, how risk itong Pilipinas, no? Siguro hindi tayo ganoon ka high risk kasi even before sa mga outbreak ng Ebola, we already implemented mga strategies naman, no? Yung mga border controls, screening of the people who are coming from these countries, at saka yung mga health declaration. It's enough, we will be doing that, but we are not considered as a high risk because malayo naman ang bansang ito kumpara dito sa Asia. But again, being declared as a public health of international concern, we have to follow yung karapat-dapat na gagawin ng bansa o sa Department of Health mga recommendation. Doc, sinabi nyo nga po kanina na tatama po ba confined ito sa Congo at Uganda sa ngayon? So ito po ay dineklarang public health emergency of international concern dahil nga medyo mas malalang strain siya. Kaya ginawang international concern. Yes. Hindi lang siya malalang strain. Higher ang mortality at madaling makakahawa to, especially for those exposed na hindi nila alam na meron palang Ebola, no? At alam naman natin na pag sinabing public health of international concern, may mga abiso niyan based on WHO na magmatsyag sa mga border na parang kung sino man yung galing dito sa mga area na to, they have to be screened, they have to be monitored para at least walang magkakahawaan. Ayun. So, sige nga po, Doc Ron Jean, paki-explain ano ba tong Ebola virus na to? Anong strain na ito? Nasabi niyo walang vaccine at anong sintomas po? Okay, so ang strain na to is the Bundibugyo strain of Ebola, no? One of the rarest because among the 20 plus outbreak in this particular country sa Congo, at least pangatlo pa lang to. At ito ay, so far, no, sa nakita dito sa data coming from WHO, there are already like 300 plus na exposed, mayroong infection, and 100 plus na ang namamatay, no? It's a virus that can cause hemorrhagic fever. So ang manifestation nito is, una, lagnat, masakit ang ulo, masakit ang katawan. Then in a few days, bigla na lang magsusuka, masakit ang tiyan, and then bleeding all over the body, no? And that will be the cause of death. Most of those patients will have bleeding in the lungs, bleeding sa bituka, bleeding everywhere is the most common cause of death. All right. So, ito po bang Ebola virus na ito, airborne ba to, Doc? Or paano ka mahahawa? Ang transmission nito is among those who are infected, tapos you will touch the fluid, no? Gaya ng blood, no? Saliva, mucus. Na-touch mo siya, then you will touch it also in your body, especially sa bibig, sa mata, or any sa mucosal area. You can get it, no? It's not airborne, it's not droplet, but people who have the infection, yung mga fluids nila na ang nangyari nga dito, Nina, no? Yung initial cases nito, yung mga healthcare workers na nag-alaga sa mga pasyente na hindi nila alam Ebola pala, nahawaan din are also those people who are part of those who died because of the transmission na hindi nila alam Ebola pala yan. Dok, paano nga ba nagkakaroon po muna nito? Yung origin po nito, ano rin po ba ito? Sa mga daga o ano mga hayop? Paano po ba ito? Yes.
ang origin ng is usually this is zoonotic, no? So merong hayop na carrying the virus, no? Kadalasan nito are coming from fruit bats dito sa region na to sa Congo or Uganda, no? Itong mga fruit bats kasi parang normal na lang din sa kanila na they will also gawin nilang pet or gawin nilang pagkain. Kinakain nila yan. And that's the mode of transmission. Pag kinakain nila, hindi luto, ilaw, and then that bat or any animal na carrying the virus, then they will eat it uncooked or partially cooked, then that's where it will enter into our body. Okay. At Doc, linawin rin natin para sa publiko, ano po ba talaga ang pagkakaiba nitong transmission ng Ebola at hantavirus kumpara po sa COVID-19? Okay, so unahin natin ang COVID-19, since it's a respiratory viral infection, mainly respiratory. Ibig sabihin, pag umubo, umatsing, wala kang protection within 3 feet or airborne within a closed space, pwede kang makakuha ng COVID. Okay. Ang hantavirus is yung Andes type of the hantavirus is the only type of hantavirus that can be transmitted from person to person. Usually, ang na-infect nito coming from rodents, tapos ma-aerosolize yung ihi or yung dumi, tapos they will get to be infected. At yung tao na maka-infect will also cause a secondary infection doon sa mga katabi niya because of either airborne or aerosolization or touching the parts of that body na merong infection, tapos nahawakan yung merong infection, humahawak dun sa mata or sa bibig. So that's airborne, droplet, and contact, no? But the Ebola virus is purely contact of a contaminated fluid coming from an infected Ebola patient. Yun. So ano po ba yung red flags na sintomas ng Ebola or at hantavirus na dapat agad itakbo sa ospital? Okay. Both of these can also cause yung organ dysfunction, no? Halimbawa, nahirapang huminga. Okay? Pumalya yung bato, no? Renal failure. Yun na yung mga sintomas sa hantavirus. But the Ebola, ganun din. Parang meron din, kasi ang hantavirus is also considered as hemorrhagic fever. You can also have bleeding, no? Kagaya ng Ebola. So, meaning, Nina, you cannot totally differentiate based just on symptoms, but both of these can cause severe organ impairment, can cause severe complications, and higher risk of mortality. Doc, so sa hantavirus po, no, balikan ko po ito, yung di ba doon sa cruise ship na iyon, no, partner, doon po ito yung pinaka sinasabing ground zero. No? Ano na po ba ang latest po doon? Kamusta na po ba doon? At ano po ang lagay po natin sa Pilipinas? Ay, tsaka follow up, may Pilipino ata doon, di ba? Yung mga cruise, di ba? Na mga empleyado po ng cruise. Yes, Nina, no? Meron tayong mga crew doon sa cruise ship na yan. So far, kung titingnan mo yung bulletin ng WHO, wala pa namang mga Pilipino na affected, no? There are 11 cases. Out of the 11, there were 3 who died because of the hantavirus. But I think all of those kasama doon sa ship are still being monitored and quarantined kasi alam mo, mataas din ang incubation period ng hantavirus, 42 to 45 days. No? From the time they are exposed to the manifestation or onset of symptoms, it will take that long. No? Kaya ang mga bansa na kung saan itong mga crew na nanggaling or galing doon sa cruise ship, talagang merong ganong protocol na before they will enter into, babalik sila doon sa mga families nila, they will be in a facility that they will be quarantined for a total of 42 to 45 days. Dok, ang tagal. Ang tagal pala. Paano Matagal pa sa COVID dati, naalala mo? More than a month. Dok, paano po pala, Dok? Pero nga pala, Dok, i-confirm ko lamang po. Sa ngayon ay wala pong hantavirus sa Pilipinas. Pero tama po ba ako? Nabanggit ko kasi kanina, mamaya mali tayo. Nagkaroon na po tayo ng ilang cases before. Wala po tayong documented na cases na hantavirus. Wala po pala. Wala. Okay, buti naman. Okay. So, sa sinabi niyo po na 45 days ang incubation, ano? May malalang sintomas na bang nararamdaman doon? Or pwedeng yung tao parang okay lang, yung pala, meron na pala siyang infection at nakakahawa na siya?
Yes, ganun yan, Nina, no? Pag sinabing 42, 45 days, you have to quarantine them because they will be monitored if yung symptoms darating, kung wala ng symptoms, at they will also be tested during the time that they will be quarantined. At saka pag natapos na yung quarantine nila, they will still be tested para talaga negative before they will be released doon sa quarantine facility. O kasi yun nga palang balita na meron daw pong 21 Pinoy crew members, tama po ba, na naka-quarantine ngayon dahil sa hantavirus outbreak nga dyan sa MV Hondius. Ano po ang protocol para sa kanila bago payagang makauwi dito sa Pilipinas upang masigurado pong ligtas ang kanilang mga pamilya? At syempre, yung mga kapwa Pilipino. Yes. Ang masasabi ko lang dyan na we have to follow that 42 to 45 days na quarantine sila. Pag natapos na yung 42 to 45 days at wala silang sintomas at nagne-negative sila doon sa testing na gagamitin para lang masigurado na they're not carrying the virus, and then pwede na silang maka-immerse, makauwi sa Pilipinas para kung matapos na lang yung quarantine period na yan. Po, at isa pang concern kung fully equipped po ba ang ating mga airports para ma-detect kung may Ebola na pala or hantavirus na 'di ba, na visitor or kung sino man napapasok ng Pilipinas? Yung sa ginagawa na ngayon siguro ang nakikita ko lang baka yung thermal scan na pagpasok mo meron kang makikita yung temperature, no? So that's the first screening. Tapos yung iba may declaration ka naman, yung health declaration kung may mga sintomas ka ng ganito, yung sa e-travel na pilapan mo. So those are important screening way method para lang makikita natin doon kung sino yung may mga sintomas or sino yung nanggagaling doon na pag nakita, they will also be monitored. Madaling matrace ng Bureau of Quarantine. Okay. Ayun. Okay. At bilang panghuli, Dr. Ron Jean, paano kaya natin babalansehin yung pagiging alerto po o pagiging mapagmatsyag ng ating mga kababayan nang hindi nagpapadala po sa matinding takot o fake news? Yes. Importante siguro every now and then makinig tayo sa advisory ng Department of Health, no? Ng government natin at makinig din sa mga advisory sa mga health expert kung sino man yung kagaya ng ginagawa natin ngayon. At doon ka lang kukuha ng mga information dito sa mga talagang highly refutable at saka authority sa mga ganitong klaseng information, no? Hindi tayo kukuha dun sa mga ordinary social media or mga chismis para naman hindi tayo mangangamba kung ano nang nangyayari sa atin. Ayan. Okay. Nako, maraming salamat. Kaya thank you po always for your time, Doc Ron Jean, kasi kayo po ang aming katuwang sa pagbibigay ng katotohanan, di ba? Yan po serbisyong rin yan para sa ating mga kababayan na ma-differentiate po natin kung ano ba yung myth at fake news sa tamang impormasyon. So Doc, wag kayong magsasawa ha. Alam ko nag-meeting pa kayo pero maraming salamat po, Doc Casolante. Sige. Thank you, Nina. Thank you, you Jeff. po. Bye-bye. Thanks, Doc. Ayun. So, wag naman tayo masyadong manakot. Kayo mga lolo't lola na nagpo-forward ng mga fake news. Hindi, kasi marami ako mga tita, mga lolo't lola, mga tito, di ba? Totoo ba may ganto-ganyan? Huwag daw maniniwala sa social media, yung mga nakikita sabi ni Doc. Ayan. So, ang maliwanag po ngayon, hindi po dapat ika-alarma. Ayan, wala pa pong hantavirus sa bansa. At Ebola, wala rin. Opo. Pero dapat po mag-ingat pa rin. Alright. Nako, Jeffrey, maraming salamat sa iyong pagsama rin sa akin. Buti naman, kasi imagine kung mag-isa ako. Di malungkot. Ay, nako, hinihintay ko lang. Di ba? Thank you so much, Jeffrey Hernaez. At bukas, makakasama ko naman si Franco. Yan. Hindi si Franco Mabanta. Iba yun. Mali! Mali! Abangan! Kasama ko bukas si Franco. Reyes! Ayan. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Maraming salamat po mga kapamilya. Jeffrey Hernaez po. Susunod na po ang headline ngayon. Kasama pa rin si Jeffrey at Rica Lazo. Bye! Bye! Nagseserbisyo
Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630.